Good news mga kababayan, isang malaking dagok ang kinakaharap ngayon ng International Criminal Court, ICC, matapos maglunsad ang Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Donald Trump ng hakbang upang papanagutin at pahinain ang impluwensya ng nasabing korte. Para sa marami, lalo nitong binibigyang diin ang matagal ng ipinaninindigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang ICC ay umano'y may kinikilingan, walang sapat na jurisdiksyon sa Pilipinas at ginagamit bilang kasangkapan sa pampulitikang panghihimasok laban sa mga malalayang bansa. Sa gitna ng mga bagong pangyayaring ito, muling nabibigyang pansin ang naging desisyon ng Pilipinas na kumalas sa Rome Statute na ayon sa mga taga-suporta nito ay isang hakbang upang pangalagaan ang soberanya ng bansa at tiyaking ang mga usaping pambansa ay lulutasin sa ilalim ng sariling sistema ng hustisya. Panoorin natin ang buong pahayag ni Attorney Spokesperson Harry Roque habang ipinapaliwanag niya ang kahalagahan ng mga pinakabagong kaganapang ito at ang posibleng epekto nito sa ICC at sa Pilipinas. So itong kauna-unahang pagkakataon na diretsahang hiningi ng Amerika sa kanyang mga alyado, lalo-lalo na yung malapit na alyado gaya ng South Korea at Japan na bumitiw na sa ICC. Ano nga bang dahilan kung bakit ayaw na Amerika sa ICC? Well, ito po ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw din natin ang ICC na litisin si Tatay Digong. Dahil yung paglilitis ng kaso kay Tatay Digong, bagamat tayo hindi na miyembro ng ICC, ay isang pagbabaliwala sa pagiging soberenya at independenteng bansa ng Pilipinas. Dahil ang soberenya at independenteng bansa, dapat siya ang naglilitis sa mga krimen na di umano nangyari sa kanyang teritoryo. Malinaw po yan. Magandang araw mo po muli sa inyong lahat. Well, kinover naman po nating live ang panglimang araw ng tangka na apihin si BP Sara, ang ikalimang araw ng paglilitis niya sa kanyang impeachment. At natapos sa tingin ko ngayong araw ang testimonya nitong Attorney Lotok, bagamat ang sabi ng parehong panig ay meron pa rin silang karagdagang mga katanungan. Well, hindi ko na po uulitin kung anong nangyari ngayon. Ang nangyari naman po in summary ay tumistigo si Attorney Lotok bilang dating hepe ng Cybercrimes Division ng NBI. Siya nagpa-imbestiga doon sa press briefing kung saan di umano ay nagkaroon ng grave threats at saka incitement to sedition si VP Sara laban sa buhay ni Presidente, Unang Ginang at ang kanyang dating House Speaker, kanyang pinsang buo si Romualdez. Inamin naman po niya na ang kanilang investigasyon ay limitado lamang doon sa pagpapanood ng video na aking binroadcast na ito'y downloaded at kinumpira nila ito sa at least dalawa pang mga pagkakataon kung saan sinabi rin ni VP Sara na papatayin niya o pupugutan niya ng ulo si Marcos Jr. At ang kanilang conclusion ay merong grave threats na nangyari dahil hindi lang ito sali-salita, kung hindi ito talaga ay merong intensyon na pumatay. Bagamat sinasabi niya talaga na hindi sakop ng kanilang investigasyon at wala silang nakitang katunayan na gumawa talaga ng hakbang si Inday Sara Duterte para patayin si Marcos, ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. Ibig sabihin, bagamat sinasabi niya na ang mga salita ay merong intent or mens rea para pumatay, wala naman silang nakitang aktual na ebidensya na may hakbang talagang ginawa si BP Sara para gawing katotohanan yung kanyang banta kasama na yung pagkuha ng hitman kung meron man. Sinabi rin niya na ang kanilang rekomendasyon ay merong probable cause with reasonable certainty of conviction na isampa ang kaso for grave threats and incitement to sedition laban kay VP Sara, bagamat hanggang ngayon ang Department of Justice ay hindi pa nagsasampa ng ganyang kaso at ang hukuman ay hindi pa po nagkakaroon ng pagkakataon na patawan ng parusa si BP Sara. Ibig sabihin, wala pang krimen nangyayari, wala pang krimen na nakasampa sa hukuman, bagamat ang recordings na sinasabing nagsimula ang pagbanta ay noong Nobyembre pa na isang taon. So, ano ang napatunayan na ng prosecution matapos ang ikalimang araw ng pagdinig and after 125 million pesos dahil kada araw po ng Senado na nagdidinig ng kaso ni BP Sara ay worth 25 million. Ganyan po ang budget na nakalaan sa Senado. Ang napatunayan pa lang nila ay nagkaroon ng investigasyon, gumawa ng hakbang ang NBI para mag-investigasyon. Ang investigasyon nila ay limitado sa pag-download ng video, paglipat sa flash disk at pagpatawag ng 5 mga mamamahayag para interviewin sa
nasabing press conference. Wala kahit isang mamamahayag na naggawa ng affidavit na nagsasabi na yung video ay siya nga nangyari doon sa press briefing, pero lahat sila ay nagkumpirma na naroroon sila, no? So anong napatunayan? Yun lang po, na nagkaroon ng investigasyon. Ang investigasyon ay pag-download ng video at hindi pa po na-authenticate ang video dahil wala pa po nagsasabi na yung video ay siya nga naging pangyayari noong press briefing na inattendan nila online. Kinakailangan may ganyan po. Lilinawin ko lang po, kapag sinabing authenticate, hindi po yun na hindi siya AI. Kung hindi, kinakailangan patunayan muna na siya ay authentic para tanggapin ang hukuman. Bagamat ang panahon po para tanggapin ang hukuman yung ganyang dokumento na gaya ng video ay sa formal offer of evidence. Pero kung hindi magpipresenta ng ebidensya ang prosecution na nagpapatunay na yung taong yon ay kasapi doon sa press briefing na yon at yung linalaman ng video ay siya ngang nangyari nung press briefing na yon, hindi pa po authenticated ang video. Hindi po yan ma-admit. At ang mapapatunayan pa lang talaga sa ngayon ng NBI dahil hindi pa nila na-authenticate ang video ay yung investigasyon nila kung saan on open source, dinownload nila yung ganyang press briefing sa aking Facebook page. Full stop. Ang issue ngayon sa mga hurado at sa taong bayan, nagkaroon ba ng impeachable offense? Tama po ang sinabi ni Tito Soto, no, na naliligaw siya kasi ang pinag-uusapan ba ay nangyari ba ang krimen ng grave threat or incitement to sedition? At nasabi niya, hindi naman itong pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay high crimes ba ito para maging impeachable o di naman kaya nagkaroon ba ng betrayal of public trust? So, ang issue ngayon, high crime ba itong mga krimen ito? Ang sagot, hindi. Kasi sinagot po yan ni Atty. Lotok. Ito po ay light offenses. Ang grave threats at saka ang incitement to sedition. Ito ba ay high crime to be impeachable? Hindi. So ang katanungan na lang para dito sa articles of impeachment neto na talagang ang magsasagot lang ay ang mga huradong mga senador, ito ba ay betrayal of public trust? Ang pagkakaalam ko po sa mga presidents dito sa Pilipinas at sa Amerika, sa Pilipinas naman, iisa pa lang ang ating tao na natanggal sa impeachment, si Chief Justice Corona, at ang basihan ng betrayal of public trust ay pagsisinungaling na sa kanyang Statement of Asset of Liabilities and Network, ay at tingin ko po itong mga bagay-bagay nito ay hindi po ito betrayal of public trust dahil sa tingin ko po, unang-una, hindi naman napatunayan nga na merong intensyon na gumawa ng krimen at sabihin na natin merong intensyon, ito po ay hindi high crime para maging impeachable. Lalong-lalo na po kapag ang ini-impeach ay hindi lang po halal ng taong bayan, kundi halal ng unprecedented 32 million na ating mga kababayan. Hindi po pwedeng mabaliwala ang ganyang mandato galing sa taong bayan kapag hindi naman po seryoso ang dahilan sa pagpapatanggal sa ating halal na opisyalis ng gobyerno. Pero habang tayo nakatutok sa impeachment, gumagalaw po ang daigdig. Abay, kailan lang po itong si Mark Rubio na siyang Secretary of Foreign Affairs dahil ang Department of State po ng Amerika ay katumbas ng ating Department of Foreign Affairs, hinimok ang mga kaalyado sa buong daigdig na gumawa na sabay-sabay na hakbang para mabuwag na ang International Criminal Court. Ito po ay ang pinakabagong hakbang ng Amerika, himukin lahat ng kanyang mga alyado na i-isolate na ang ICC para sa ganon tuluyan ng mabuwag. Ano ang huling banta kung meron man na sinabi ng Secretary of Foreign Affairs ng Amerika? Abay, kasama po yan doon sa mga kaalyado na kung gusto nyo magpatuloy na tayong kaalyado, i.e. kung gusto nyo matanggap lahat ng benepisyong natatanggap nyo sa Amerika, gagawa kayo ng hakbang para ma-isolate na ang ICC kasama na ang pagbibitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Sino-sino mga bansa na po pwedeng ma-impluensyahan yan? Well, ang mga bansa ma-impluensyahan po niyan, syempre, yung mga tumatanggap ng biyernes sa Amerika. Sino-sino ba yan? Well, whether be it humanitarian or security, ito po ang mga bansa na hindi masyadong mayaman sa Africa, sa Asia, at saka sa Latin America. Pero dahil kakaunti lang naman po talaga ang mga bansa sa Asia na sumapi sa ICC, ang banta po talaga
At ang paalala ng Amerika na ma-isolate ang ICC sa mga taong o mga bansa na nakikinabang sa Amerika ay directed sa mga bansang Latin America dahil karamihan sa bansang Latin America ay sumapi sa ICC at mga bansang Africa. Now, specific po ang sinabi ng Secretary of Foreign Affairs. Kasama na po dyan ang pagbibitiw sa ICC. Now, tutugon ba ang mga bansa ng Latin America at Africa sa ganitong pakahilingan ng Amerika? Well, sa tingin ko, maski hindi nagkaroon ng ganyang panawagan ang Secretary of State ng Amerika, talagang scheduled na ng mga bansang Africa, lalong-lalo na ang pagbibitiw sa ICC. Di ba? Nasabi ko naman po nung minsan, yung bansang Mali, Burkina Faso, at saka yung isa pang bansa, parang Nigeria ata yun, ay talagang bumitiw na. Ang pinaka-latest nga pong bumitiw ay yung sandali, sino ba yung pinaka-latest na bumitiw? Check lang po natin. Ang pinaka-latest na bumitiw sa ICC ay, sandali, alam nyo, kaya na lang ako nag-broadcast na medyo nagsisenior moment ako. Burkina Faso, okay? Ay, 3 na pala. Naku, na-notify na pala. Dati, Burkina Faso lang. Ngayon, pati Mali at Niger ay nagsimula na ng proseso na pagbibitiw. Dati, iisa lang po ang nagbitiw sa kanilang 3. Pero bago itong 3 ito, ang mga nagbitiw na ay Burundi, Pilipinas, at syempre ang bansang Hungary. Okay? Pero yung Hungary po, nagkaroon ng bagong gobyerno, binago ang desisyon, kaya nananatiling miyembro ang Hungary. Pero hindi lang po isang bansa pa lang latest na nag-withdraw. Yung magkakaalyadong bansa ng Burkina Faso, Mali at Niger ay nagsabi na nagbibitiw sila. At bago pa po itong pananalita ng Secretary of Foreign Affairs nga ng Amerika, ang buong African Union, no? At ang African Union naman po ay merong ilang miyembro, halos lahat po ng bansa sa Africa ay member ng African Union, no? Ang suma total po na numero ng miyembro ng African Union ay 55, no? Sila po ay matagal na nagsasabi na talagang gagawa sila ng hakbang para umalis na sa ICC dahil ang ICC ay kasangkapan lamang ng mga bansang Europeans na nanakop sa kanila, no? At instrumento sa pagpapatuloy na pagsusupil sa kalayaan ng mga bansa ng Africa, bukod pa doon sa pagkakataon o nagkataon na yung prosecutor taga-Africa ay mukhang pinag-iinitan ng mga Africans, no? At ito nga po ang dahilan kung bakit kinasuhan si Tatay Digong para sabihin ng prosecutor, hindi lang mga Afrikanong hinahabol namin, pati isang Asyano na si Rodrigo Roa Duterte. Kaya hayan po ngayon nakakulong si Tatay Digong. So with or without the call of the Secretary of State of America na lahat ng kanilang mga alyado, lahat ng nakikinabang sa Biyernes ng Amerika ay dapat ma-isolate sa ICC at ang simulang hakbangin ay para magbitiw, ang buong African Union po nagsabi 55 states mag-withdraw na sila. Ang aabangan na lang natin ay ang gagawin ng mga Latin American states. Pero yung mga Latin American states, gaya po ng Venezuela, yan po talaga ay nagsabi na gusto na rin nilang bumitiw, no? So magsisimula po yan ng tinatawag nating avalanche of withdrawals. At ang gusto nga mangyari ng Secretary of State ay para nga maubos na ang miyembro ng ICC at tuluyan ng mabuwag ang ICC. Na wala pong kinalaman nitong diretsahan sa kaso ni Tatay Digong. Magpapatuloy pa rin ang hukuman whether or not sila ay maraming mga miyembrong magbibitiw. Pero ang katunayan po, kapag karamihan ng mga bansa ay bumitiw na, mawawalan na ng legal na basihan ang pagpapatuloy ng buhay ng ICC. At pag nangyari po yon, wala po silang choice kundi palayain si Tatay Digong dahil kung wala na silang pondo na nanggagaling sa mga bansa na nagbibigay ng pondo para magpatuloy ang operasyon ng ICC, saan sila kukuha ng panuweldo para sa mga judges at prosecutor at mga staff ng korte na lumilitis ngayon kay Tatay Digong. Now, totoo naman po na ang funding ng ICC unang-una ay nanggagaling sa bansang Japan. Pero isa ang Japan sa kinikilalang alyado ng Amerika. At ang interesting dito is babaliwalain ba ng Japan yung panawagan ng pinaka-importante niyang alyado ngayon sa buong daigdig na bumitiw na sa ICC. Parang mahihirapan ang Japan na
baliwalain yung panawagan na yan, lalong-lalo na dinidinggin naman ng Japan ang gusto mangyari ng Amerika. Dati-rate talagang hindi natin pinapayagan na muling mag-armas ang bansang Hapon dahil nga sa ginawa nila nung pangalawang pandaigdigang digmaan, at nandiyan yung agam-agam natin na kapag nag-armas muli ang Japan, baka maging aggressor na naman dahil siya naman talaga ang economic powerhouse sa Asia. Pero dahil yan ang ginusto ng Amerika, ginawa rin ng Japan. So hindi natin mababaliwala itong panawagan ng Amerikano sa Japan na isa sa pinakamalaking alyado ng Amerika na talagang bumitiw na sa ICC. Ganyan din ang sitwasyon ng South Korea. Ang South Korea ay nananatiling bansa na sumusuporta sa ICC. In fact, isa sa pinakaaktibong taga-suporta, isa sa judge ngayon na Tatay Digong ay taga-Korea at isang dating presidente ng ICC, isa sa pinakaunang naging presidente, dahilan para magkaroon ng sapat na miyembro ang Rome Statute para mabuo ang hukuman na isang Korean din. Pero alam naman natin ang buhay ng South Korea dahil sa kanyang relasyon sa North Korea ay nakasalalay sa Amerika. So itong kauna-unahang pagkakataon na diretsahang hiningi ng Amerika sa kanyang mga alyado, lalo na yung malapit na alyado gaya ng South Korea at Japan na bumitiw na sa ICC. Ano nga bang dahilan kung bakit ayaw ng Amerika sa ICC? Well, ito po ang dahilan kung bakit ayaw din natin ang ICC na litisin si Tatay Digong. Dahil yung paglilitis ng kaso kay Tatay Digong, bagamat tayo hindi na miyembro ng ICC, ay isang pagbabaliwala sa pagiging soberenya at independenteng bansa ng Pilipinas. Dahil ang soberenya at independenteng bansa, dapat siya ang naglilitis sa mga krimen na di umano nangyari sa kanyang teritoryo. Malinaw po yan. At ang pinaghihimatok ng butsi ng mga Amerikano, abay pinaghihimasukan ng ICC yung mga hakbang na ginawa niya na sa tingin niya ay importante sa kanyang national defense at national interest, gaya ng gera sa Afghanistan dahil nung minsan, tinignan ng ICC kung dapat bang litisin ng mga kasundaluhang Amerikano para sa mga war crimes na naganap sa Afghanistan. At kaya nga ang babala ng Amerika, wag niyong paghihimasukan ng aming pagiging malaya at soberenyong bansa dahil kung hindi, meron kaming batas ngayon na nagsasabi na po pwede namin bombahin ng dahig kapag nagkamali ang ICC na litisin ang isang Amerikanong sundalo. Hindi pa po sapat yan para sa mga Amerikano, lalong-lalo na nung kinasuhan ng ICC ang kanyang alyado na si Netanyahu, na sa totoo naman dapat talagang malitis dahil sa war crimes sa mga pagpapatay sa civilian sa Gaza Strip. Pero dahil kaalyado nga yan ng Amerika, ang bansang Israel, at alam naman natin, impluwensya lang Israel sa politika sa Amerika, isa pang dahilan kung bakit sinabi ng ICC na talagang sobra na ang paghihimasok ng ICC dahil sa kaso naman ng Israel, gaya ng kaso ni Putin, hindi naman naging miyembro ever ang Israel at ang Russia, and yet may warrant of arrest si Netanyahu at si Putin. At siyempre, ang tanging dahilan kaya hindi na naliliti si Netanyahu at si Putin ay wala sila mga kalaban sa politika na nag-surrender sa kanilang mga pagkatao sa ICC gaya ng ginawa ni Marcos. Isa pang tanong, paano ngayon ang magiging kasagutan ni Marcos Bangag dito sa panawagan ng mga Amerikano? Ang sabi ni Ante Claire, wala raw niyang kinalaman sa pulisiya ng Pilipinas. He. Julol, wika nga ni Maharlika. Alam naman natin na ang suporta ang dahilan kung bakit nakaluklok pa sa kapangyarihan ang Marcos Jr. ay dahil sa suporta ng mga Amerikano. Negative 59 na ang trust rating ng Pilipino kay Marcos. Wala na talagang tiwala ang Pilipino. Dapat sinusukan na ng taong bayan ang Marcos. Narariyan ng Marcos dahil ang mga Amerikano nais siyang manatili dyan dahil pinagagamit ang teritoryo natin bilang base militar sa mga Amerikano. Pero kapag sumuway si Marcos Jr. sa kagustuhan ng mga Amerikano na dapat ma-isolate at mabuwag na yung ICC, baka mag-iba ang tono ni Uncle Sam. Lalong-lalo na kung sa tingin nila, itong si Inday Sara Duterte ay hindi naman kaagarang tatanggalin ang Visiting Forces Agreement at saka ang EDCA. No? Sa akin naman, kung ako tatanungin ni Inday Sara Duterte, dati-dati, pwede sanang tinapos na ni Tatay Digong yung Visiting Forces Agreement dahil siya nagbanta. Pero kapalit ng COVID vaccines, pinayagan niyang manatili. So kung meron tayong makukuhang kapalit
dito sa kagustuhan ng mga Amerikanong manatili sa EDCA at yan ay hindi naman talaga napakamahal in terms of cost to potential lives and property. Bakit hindi? For instance, yung Pax Silica, miski ang gagawin dyan ay mga computer chips para sa mga missiles ng Amerikano, hindi ako tututol dyan. Pero hindi ako papayag na labas sa jurisdiction ng Pilipinas ang mga gagawa ng computer chips. Kasi maski naman sa international law, ang talagang labag lang sa jurisdiksyon ng mga malayang independenteng bansa ay ang mga tropang hukbong sandatahan na nasa presensya ng isang bansa na may pagpayag sa bansa. Bakit pati ang sibilyan na mga manufacturing enterprises ay magiging labas? So sa akin, tignan natin kung ano pang national na interest natin. Diyan sa Pax Silica, okay, magbibigay ng trabaho yan. Pero hindi kinakailangan na yung mga mag-ooperate dyan sa Clark para sa mga factories na gagawa ng AI at the computer chips para sa mga missiles ng Amerikano ay hindi sakop ng jurisdiction ng Pilipinas. Kilalanin muna nila ang jurisdiction at ang pagiging malayang bansa ng Pilipinas. So sa akin po, bilang na ang araw ng ICC. Napakahirap baliwalain ang panawagan ng Amerika sa kanyang mga aliado na i-isolate ang ICC at buwagin na. Napakahirap sa mga bansang Japan, South Korea na siyang nagbibigay ng pondo sa Amerika na baliwalain ang panawagan ng mga Amerikano. Siguro ang magbabaliwala lang sa ganyang panawagan ng mga Amerikano ay mga bansang Europeans kasi karamihan naman sa kanila ay hindi umaasa sa Amerika pagdating sa assistance. Pero wag nating kalimutan kinakailangan pa rin suyuin ng Europe ang Amerika dahil kung wala ang US Armed Forces, wala ring ngipin ang NATO. Bagamat ang mga European countries ngayon ay talagang tinataasan ang paggastos nila para sa defense of Europe, no, para maging independyente sila sa Amerika pagdating sa pagdepensa ng kanilang kontinente. Pero sabihin na natin na hindi bibitiw ang mga Europeans, magiging malinaw matapos umalis ang mga Africans at yung kakaunting mga Asian countries na sumapi dyan at mga Latin Americans sa pagiging miyembro ng ICC. Lalabas ang katunayan na ang ICC ay tanging isang European court at sa tingin ko, mawawalan siya ng moral authority na litisin ang kahit sino. ICC can only blame itself for this. Ako po, inaamin ko, nangampanya ako para maging miyembro ang Pilipinas sa ICC. Bakit? Kasi bilang isang bansa na naging teatro ng digmaan sa panahon ng Kastila, sa panahon ng Amerikano, sa panahon ng Hapon, importante na kapag hindi gumagana ang ating gobyerno, may magbibigay katarungan sa mga biktima ng malalang paglabag sa batas na umiiral pag merong digmaan. Pero hindi po ibig sabihin yan na mawawala ng saysay ang ating pagiging independenteng bansa. Hindi po ibig sabihin yan na ang mga lokal na hukuman hindi na dapat siyang lumiti sa mga kasong nangyayari sa ating teritoryo dahil kapag ang mga hukuman natin ay hindi lamang gumagana na dapat gumana ang proseso sa ICC. Siyang linalabag ngayon ng ICC dahilan kung bakit nawala ng kumpiyansa ang mga bansa ng Africa, ang mga bansa ng Latin America at sa tingin ko iba pang mga bansa ngayon gaya ng bansang South Korea at Japan. So goodbye ICC, hang in there Tatay Digong dahil kapag naubos na ang membership ng ICC, wala na silang dahilan para magpatuloy ng paglilitis mo. Baka mapilitan siyang i-release ka dahil mawawala na kanilang pondo, dahil pag walang pondo, wala nang pamamaraan para magpatuloy ng paglilitis mo. Konting panahon na lang, hindi dahil sa iyo na ginawa ng Amerika itong mga bantang ito, pero nagkataon, ikaw rin ang makikinabang. Ang Pilipinas rin ang makikinabang dahil itong panawagan ng Amerika na buwagin ng ICC, napakahirap na baliwalain ng mga bansa na merong inaasahan sa Estados Unidos. Pagdasal po natin na tuluyan na ngang magbitiw ang mga bansa sa pagiging miyembro ng ICC at na tuluyan ng mabuwag ang ICC nang sa ganon, makauwi na po si Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala. Ito po ang Spoksang Bayan na nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye for now. God bless the Philippines.